Aklat po ng Hebreo Kapitulo 13, talatang 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayunghain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Pagkapala po sa atin sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Puri ng Panginoon, tayo po'y muling pinagkatipon po sa kaida po nito upang tayo ay sumamba sa Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Pwede din mga kapatid, ay salamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na ating pong patuloy na natatanggap mula sa Panginoon, at tayo binigyan rin ng kasilahan, kalakasan ng pangatawan upang maipaglingkod sa Panginoon. At sa umaga pong ito ay pasalamatan din natin ang ating kamanggagawa, ating Pastor Gilbert, sa kanya pong pagbisita po dito sa Kupang. Good morning po ating kapatid na Gilbert. At tayo po inapaunlakan po sa ating imbitasyon sa kadahilanan pong apat po sa ating kamanggagawa po ay humayo po sa kabundukan. Yan. At sa umaga po ito mga kapatid, dahil third Sunday, dapat po ang may nakaschedule po talaga tayo ngayong umaga, ang kalari para po sa ating paksa na pagkakaloob. Na pagkakaloob. Dahil po sa minsan may mga ganitong sitwasyon na kapatid, hindi naman may iwasan na magkakaroon po ng substitute, hindi po akin yung paksa, pero bagaman po biglaan po sa atin ay pagsasalusaluhan po natin yung ating napagtibay. Pansumadali, binago lang natin dahil dapat yung doktrina sa pagtuturo, sa mensahe na lang po muna natin lalagay para lang po masundan po natin yung ating pinagtibay na tuwing third Sunday ay doctrinal. Gayon din naman, requested po na yung mga bata po at lahat po tayo sa loob po muna. At dahil po sa ating pong pag-aaralan po, sa bahagi po ng mensahe mga kapatid ay may kinalaman po sa pagkakaloob, ay po inanyayahan na sumubaybay at maglista, sapagkat ito po isa sa mga pinakamahalaga po nating mga alituntunin at doktrina po na pinagsasama-samahan po dito sa ating pinagsasama-samang iglesia. Bagaman payak po ito mga kapatid, dahil po yung doctrinal po ng pagkakaloob talagang sa pagtuturo po yung nilalagay. At dahil siya nailagay sa mensahe, dinagdagan po natin yung mga bahagi ng outline para maging applicable po na pang mensahe po siya. So kung meron po kayong mga panglista, ay maganda po ilista po ninyo dahil meron po tayong mga matutunghayan pong mga talata po dito at mga bahagi sa pagtuturo na maaaring makapagdagdag po ng kalaman sa bawat isa sa atin. Ang pamagat po natin, pagkakaloob. Yan po yung pamagat. Yung bilang po, karapat-dapat na pagkakaloob ayon sa Biblia. Yun po yung tema. Ang ibig sabihin po ng tema, yun yung nilalaman ng pamagat. So, ang tema po natin, karapat-dapat na pagkakaloob ayon sa Biblia. At ang ating pagsambatayan, ibig sabihin ng pagsambatayan, yung pinagkuha ng talata, ay Hebreo 13:16. Babasahin po natin muli. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayunghain ang Diyos ay totoong nalulugod. Gusto niyo po bang malugod sa inyo ang Panginoon mga kapatid? Huwag po natin kalilimutan ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Tapos na po. Ayan po yun mga kapatid. Kung gusto niyo po bang malugod ang Panginoon, huwag niyong kalilimutan ang dalawang bahagi na to. Paggawa ng mabuti at pag-aabuloy. Naintindihan niyo po ba? Okay na po. Ngayon ang tanong, ano po yung mga mabuti na ito at ano yung pag-aabuloy na tinuturo po dito? Yan, yun po yung mga tanong. Para malugod sa iyo ng tamang pagkalugod ng Panginoon. Kasi ibang mga tao, handog ng handog, kain na ngayon, hindi pala yun yung tamang itinuturo ng Biblia. Marami po kasi kaparaanan ang ginagawa po nila. So, paano po ba talaga ang paghahandog o pag-aabuloy o tinatawag na pagkakaloob? Ito po yung ating outline.
pasimula ng paghahandog o paghahain, paghahandog ayon sa kautusan, ang pagpapatupad ng ika-10 o ika-10 bahagi, o sa English yung tinatawag natin na tithes, ang paghahandog ayon sa bagong tipan, at ang panghuli, kahalagahan ng paghahandog o pagkakaloob. So dyan po tayo iikot sa atin po pagsasalusaluhan sa umaga na ito. Ituloy na po natin mga kapatid. Number 1, ang kasaysayan po nito mga kapatid, unang-una, ito'y bilang kusang pagbibigay. Yung walang batas, walang utos, walang palatuntunan, o walang alituntunin. May kilala po ba kayo sa Biblia na natala na nagbigay sa Panginoon, walang batas, walang alituntunin, walang kautusan? Bibigay po tayo ng 3. Si Abel. Natatandaan niyo po? Ano yung inihain niya? Yung pangangay ng kanyang kawan. Si Cain, ano inihain niya? Bunga ng kanyang inani. Bunga ng lupa. Ang minarapat ng Panginoon ay yung hain ni Abel. Si Noah, malilinis na hayop na susunugin o burnt offering. Wala pa pong kautusan ni Moises dito. Kung natitingnan niyo po yung mga talata, lahat po sila nasa Genesis. Hindi pa po buhay si Moises na nagbigay ng kautusan. Nung si Noah po ay nakatapos na doon sa, o yung pamilya ni Noah, tapos na yung baha, sila'y nailigtas ng Panginoon, sila'y naghain ng pasasalamat sa Panginoon. Nagsunog sila ng malilinis na hayop. At ito po yung kinalugdan ng Panginoon. Si Abraham, dalawa po yung kay Abraham, pero mamaya na po yung isa. Ang una po dito, yung pinakakilalang paghahandog ni Abraham ay ano po, yung kanyang anak na tinangka po niyang inihandog sa Panginoon. Sa puso niya, ihandog niya na yun eh. Pero pinigilan lang siya ng Panginoon sa aktong kanyang papatayin na si Isaac. Ano po ang pagkakapare-pareho ng 3? Sila po ay naghain ng handog sa Panginoon, pero wala pong batas. Wala pong kautusan. Walang alituntunin. Bukal sa puso lang po nila o pusa nilang pagbibigay. Na sa kanilang panahon, nagiging kasanayan na po ito sa kanila. Na sila'y nagkahandog sa Panginoon. So sa Biblia may mga natala. Pangalawa, bilang isang formal na utos o palatuntunan o alituntunin. Yung una, walang utos. Ito naman pangalawa, bilang isang formal na utos o formal na palatuntunan o alituntunin. Ito mga kapatid, yung malamang po, siguro sa mga nag-aaral po sa inyo ng mga Sunday school o nagsasaliksik, yung iba po rito alam nyo na. Pero isa-isa po natin ito mga kapatid. Number 1 po ay tinatawag na sinunog na alay o sa English burnt offering. Sa Hebrew po nito yung ola. Pangalawa, pag-aalay ng butil o grain offering, tinatawag na mintha. Mintha. Hindi mitcha. Mintha. Alay ng kapayapaan, peace offering, shelamim. Pag-aalay ng kasalanan o sin offering. Pag may kasalanan ka, mag-ahandog ka. At tatandaan niyo po, magsusunod ka para patawarin ka, tinatawag natin na shatat. Pag-aalay ng pagkakasala, guilt offering, asham. Handog ng pasasalamat, yung tinatawag na thank offering o toda. Kusang loob na alay, free will offering. Wala namang nangyari, gusto mo lang talagang mag-alay. Nedaba. Alay na kumaway. Wave offering. Yung gusto mo lang na, Lord, this is for you. Parang, hindi na nagpapapansin. Gusto mong makita ka ng Panginoon na maghahain ka talaga. Yung tenufa. Kusang pagkakaloob. Ito mga kapatid, yung uulitin natin mamaya. Kusang pagkakaloob. Pag tinignan niyo yung Hiv offering o teruma, yung Hiv, ibig sabihin niyan, pagkakaloob. Kusang pagkakaloob. Hiv offering. Walang okasyon, gusto mo lang. Yan. Kasi yung number 3, peace offering, pag mayroong pagtapos ng digmaan, kapayapaan na, maghandog ka.
Number 6, nandun sa pasasalamat, gaya, halimbawa, nailigtas ka sa karamdaman, nailigtas ka sa kapahamakan, mag-alay ka ng alay ng pasasalamat, birthday mo. Kung may birthday ba, celebration ba noon? Basta yung mayroong okasyon sa natin, gusto mo magpasalamat sa Panginoon, thank offering yun. Isa-isay natin. Number 1, sinunod na alay o burnt offering, isang sakripisyong ganap na tinupok ng apoy, na sumasagisag sa pagtatalaga at pagbabayad sala. Ito po yung mga talata. Kailan po ito ginaganap? Araw-araw. Sa panahon ng mga kapistahan o mga feast, at para sa tiyak na panata o kasalanan. Araw-araw. So kung hindi kayo magkakasala, anong gagawin mo? Burnt offering. May nagkasala ka, anong gagawin mo? Kukuha ka ng hayop na susunugin. Natalakay na po natin sa Levitico yung mga hayop na dapat sunugin, depende sa kung anong kasalanan mo. Minsan may ano pa yun, arena. Hindi lang hayop, minsan may arena pa yun. So, kailangan marami kayong hayop na alaga. Tama po ba? Kasi pag wala kang alaga at nagkasala ka, di ka na mapapatawad. Wala kang susunugin. Ang gagawin daw ng iba, nung saan narinig ka dyan, kukuhanin daw yung sa kapitbahay. Hindi may bago ka na naman kasalanan. Hindi pwedeng ganon. Kailangan may sarili kang hayop na susunugin. Pangalawa, pag-aalay ng butil o grain offering. Isang pag-aalay ng mga butil kadalasang sinasamahan ng langis at kamangyan na kumakatawan sa pagpapasalamat at dedikasyon. Halimbawa, bago magtanim yung isang tao o bago siya maggumawa ng ng hayupan niya o poultry niya o bakahan, maghahain muna siya, pag-aalay muna sa Panginoon. Kailan ito ginagawa? Sinasabay ito sa tuwing naghahandog ng burnt offering, panahon ng kapistahan bilang isang voluntaryong gawain. So ito, hindi ito para sa lahat, kung sino lang may gusto. Yan. Bawa, nagkakaroon ng burnt offering doon, sasabay na ako. Yan. Hindi ka obligado dyan. Ang obligado, ito. Dahil hindi lahat po ay walang kasalanan. Meron bang taong hindi nagkakasala noon? Tingin nyo? Lahat yung kakasala. So, obligado ang lahat. Number 3, alay ng kapayapaan o peace offering. Nag-away tayo, nagkaayos tayo, peace offering. Yung mga tao ganito daw, no? Bigayan daw ng ulam, peace offering ko sa'yo. Pero doon kinuha yan sa lumang tipan yung peace offering na nagkagulo sila o handog sila sa Panginoon bilang isang hain ng pinabibilangan ng bahaging kinakain ng nag-aalok at mga bahaging binibigay sa mga saserdote na sumasagisag sa pakikisama at pasasalamat. Yan yung mga talata. Kailan ito ginaganap? Sa panahon ng mga kapistahan, pagdiriwang at bilang isang voluntaryong gawain ng pasasalamat. So hindi po ito araw-araw. Kung kayo gagawin mo, bawa gusto kong mag-peace offering, hindi ka muna mag-peace offering ngayon. Antayin mo yung panahon ng kapistahan, doon mo gagawin yun. Take note pala, yung kapistahan tinutukoy po dito, huwag yung isipin yung kagaya ng dito, May 1, kapistahan, hindi po ganun ha. Iba po yung pista na ginaganap po dito. Meron tayong tinatawag na Feast of Tabernacle, ng tabernakulo. Minsan pag-aralan natin iba't ibang kapistahan ayon sa Biblia na ginaganap noon na hindi na po sa panahon ngayon. Tulad ng pista ng Pasko o pagkain ng tinapay na walang libadura, yung pista rin po yun. Pero hindi po yung pista na ayon sa poon o ano ba yung tawag doon? Padron. Yan, hindi po gano'n, hindi po yung pista rin ha. Number 4, pag-alay ng kasalanan. Kung ikaw naman ay may specific na kasalanan na gusto mong mahugasan sa'yo, handog na ginagawa upang magbayad sala para hindi sinasadyang mga kasalanan. Lord, ito talaga po sinasadya, nagawa ko po ito mag-sin offering ka. Ayan. Kapag ang isang tayo nagkasala na hindi sinasadya, sa panahon ng kapistahan ito ginagawa at para sa ritual ng paglilinis. Ito naman yung number 5. Handog na ginagawa para sa partikular na pagkakasala o pagsuway. Bawa, ito yung hindi mo man maamin pero nasadyang talaga. Nagkasala ka talaga. So, guilt offering o asham. Kailan ito ginagawa? Kapag ang isang tao ay nakagawa ng paglabag o pagkakasala laban sa Diyos at sa iba na nangangailangan ng pagbabayad pagkakasala. Halimbawa, yung tao, napatay mo yung baka niya, isa, anong gagawin mo?
Naalala niyo tooth for a tooth, eye for an eye? Palitan mo ng baka yun. Tapos maghahain ka naman sa Panginoon ng handog na susunugin para mahugasan yung pagkakasala mo. Number 6, handog na pasasalamat. Ang version nito, yung kay Noah, after the flood, nagpasalamat siya, naghandog. Pero wala pang batas kay Noah. So ngayon, halimbawa, nagkaroon ng baha, nakaligtas kayo. Sunog, nakaligtas kayo. Sakit, nakaligtas kayo. Sakuna, nakaligtas kayo. Magkakaroon kayo ng thank offering. O halimbawa, nagkaroon ng digmaan, nakaligtas kayo. Magkahandog kayo bilang tugon sa pagpapala, pagpapalaya, pagpapagaling ng Diyos. Maghahandog ka sa Panginoon. Kusang loob, free will offering. Kusang loob na alay na ibinibigay ng higit sa kinakailangang mga sakripisyo. Kadalasan, tugon sa mga pagpapala ng Diyos. Ito po yung mga talata. Tingnan po natin, babasahin natin ang talata, mga kapatid. Masyado pong mahaba po yan, kaya ano lang natin yung maiksing description lang. Kusang loob, kung kailan nyo po gustong magbigay ng offering, ay makatutulong po ito. Kasi, ang mga handog po na ito, ay dinadala po sa templo. Nagkain ka sa Panginoon, yung handog mo, sinunog. Pag sinunog yun, sino makikinabang ng sinunog o binarbecue na mga hayop? Yung mga saserdote, kakainin nila yun. So malaking tulong po sa mga saserdote yun. Meron silang instant tulang doon. O barbecue yun. 8. Alay na kumaway. Isang bahagi ng hain na iwinawag-iway sa harap ng Diyos na kadalasang ibinibigay sa mga saserdote. Ganun din. Lord, I want to praise you. Handog ka. Pag handog mo sa Panginoon, pag naiwan mo na yun, kukunin na ng mga saserdote yun, ikukonsume na nila yun. Number 9, kusang loob o hip offering. Kusang pagkakaloob. Isang contribution na ibinibigay sa mga saserdote mula sa iba't ibang handog. Ganito yan, mga kapatid. Halimbawa kayo mga Israelita, galing kayo sa angka ni Ruben, ni Simeon, ni Dan, ni Nephtali. Nakikita niyo yung angka ni Levi nandun sa tabernakulo nagsiservisyo, nami-ministeryo sila. Kayo po ba mga kapatid, naisipan niyo ba silang pagmeriendahin? O ba, nagtatrabaho sila sa ano? O ba, baka manggagawa na lang dito para mas madaling example. Yung mga manggagawa natin, nagtatrabaho po dito, nag-meeting para sa ikaulad ng iglesia, nagpupuyat, pinag-uusapan ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa iglesia. Naiisipan nyo ba mga kapatid, ano mga pwede nyo itulong sa kanila habang ginagampanan nila yung kanilang ministeryo? Naisip nyo ba yung mga kapatid? Pag naisip nyo at nagawa nyo, parang ganito yun. Sila nagbibigay handog sa Panginoon, direkta nilang binibigay ngayon sa mga saserdote. Contribution ng mga mamamayan ng Israel para sa mga saserdote, haing nakalulugod sa Panginoon, kusang pagkakaloob. Ngayon, ito yung laging pinagtatalunan ng marami. Ang ikapu. Question. Ang ikapu ba ay nasusulat sa Biblia na dapat ganapin ng Kristiyano sa panahon ngayon? Ang babasahin po nila yung sa Malakias. Sabi po noon, ninanakawan niyo ako. Dapat ibigay niyo yung ika-10 bahagi. Yan ay para sa Panginoon. Tinuturo yan ng maraming mga pangkat ng pananampalataya. Pero ano po ba ang ikapu? Ano ba ang mga uri nito? Meron po tayong tinatawag na 3 klase ng ikapu. Tinatawag na Levitical tithe, bilang 18:21 hanggang 24. May festival tithe o ikapu na ginagamit sa pagdiriwang ng kapistahan at pagtitipon. Meron tinatawag tayong poor tithe o ika-10 bahagi para sa mga mahihirap. Ika-10 bahagi na ibibigay tuwing 3 taon upang suportahan ang mga dukha, mga balo at mga ulila. Kala nila yung basta ika-10 bahagi lang ng kinita mo, pero totoo marami yun. Pero yung mga nagtuturo ngayon, ang tinuturo, yun lang yung number 1. Na sweldo mo, 10% doon, bigay mo. Yan. Alam niyo po ba ng ikapu ay meron ding 2 klase? Yung una, yung ikapu na walang kautusan. Si Abraham nagbigay ng ikapu na walang kautusan, ibigay niya kay Melchizedek. Nung si Abraham
ay nanakop, sinalaki nila isang bansa, nakuha nila lahat ng mga samsam doon, ari-arian, yung 10% nun binigay nila kay Melchizedek. Walang batas na umiiral. Pusa lang pong pagbibigay yun ni Abraham kay Melchizedek. Si Melchizedek, hari siya ng bansang Salem, at the same time, si Melchizedek ay dakilang saserdote ng bansang iyon. Pero si Melchizedek hindi po Levita. Si Jacob, naghain din ng ikapu, bahagi ng kanyang mga ari-arian. Sabi niya, Panginoon, kung ako yung bless sa panahong ito at sa mga darating, pangako po, habang ako'y nabubuhay, 10% ng lahat ng ari-arian ko ay aking ibibigay. Ito po yung mga talata. Nuulit, ang 10% po na ito ay walang batas. Ito'y pusang loob nilang binigay. Pinagtibay nila sa kanilang puso. Ayon sa kautusan, si Moises naman ay nagbigay ng utos. Ang Diyos ay nagbigay kay Moises ng utos kung paano gaganapin ang ikapu. Ito po ay gaganapin ng mga Israelita. Ang ikapu nila ay ibibigay nila sa Levita. Ganito po. We have 12 tribes of Israel. Yung 11 dyan, ang binigay naman ng Panginoon lupa. Pagdating nyo sa lupang pangako, bibigyan kayo ng bawat lote. Ito po? Ang Levita walang lote. Ang gagawin po ng Levita, sila lang po ay nandun sa tabernakulo para mga siwa doon sa pagsamba sa Panginoon sa paghahain. Ang magiging mana nila, so yung 11 tribes, ang mana nila yung lupa. Ang Levita, ang mana nila, yung 10% na manggagaling sa kita ng bawat ibang mga tribo o nung 11 tribes. Nakuha po? So yun na yung pinakamana nila, wala talaga silang lupang pag-aari. Ngayon, paano ang Levita naman makapaghahandog sa Panginoon? Ibig sabihin, kanawa, hindi sila makakapaghandog kasi sila'y binibigyan. Ang utos sa kanila sa bilang 18:24, yung 10% ay binigay sa kanila. Pag naipon nila yun, 10% nun, yun ang ihahandog naman nila na susunugin para sa Panginoon. 10% of the 10%. Sa makatwid, ayon sa Biblia, sino lamang ba ang marapat tumanggap ng ikapu? Ang angkan ni Levi. Tandaan niyo po yun. Pag may pangkat ng pananampalataya na nagtuturo, na tumatanggap sila ng ikapu, na sinasabi nila sa mga miyembro nila, kailangan tayo magbigay ng 10% dahil yan ay para sa Panginoon, tanungin niyo sila ba'y angkan ni Levi? Pag sinabi lang hindi sila dapat magtumanggap ng ikapu. Dahil ang ikapu ay para sa angkan lamang ng Levita. Malinaw po mga kapatid? Basa. Bilang 18:21, at sa mga anak ni Levi ay narito ang ibinigay ang lahat ng ika-10 bahagi sa Israel na pinakamana, naganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Ang Panginoong Diyos ay nagbigay po ng example sa Biblia. Una, walang formal na utos, ginaganap nila yung paghahandog. Nang dumating ang panahon ni Moises, naging formal ang paghahandog. May mga rules and regulations, may procedure. Gayun din sa 10%. Ang Diyos ang nagbigay kay Moises, si Moises ang nagsabi sa buong Israel. Ngayon, ano naman ang tinutukoy naman sa bagong tipan na klase ng paghahandog sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo? Ang tinatawag na paghahandog ayon sa bagong tipan. Pero bago natin ito talakayin, meron muna tayong tatandaang talata. Sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Gaganapin daw ng Panginoon yung paghahandog o yung isang kautusan na tinuro ni Moises. Tingnan niyo po. Levitico 1:1-2. At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan at sinabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino man sa inyo ay nagkahandog ng alay sa Panginoon, ang handog ng alay ay galing sa mga hayop at sa mga bakahan at sa kawan.
pinatutunayan ng talatang ito na ang Panginoong Diyos ang gumawa ng batas na ibinigay kay Moises para si Moises magsabi sa Israel. Malinaw po? Ngayon, yung mga alituntunin na yon, mga batas, tandaan niyo po ito, na nangaglilingkod sa anyo at angino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa iyong anyong ipinakita sa iyo sa bundok. So, nililinaw sa Hebreo, si Moises ang sinabihan ng Diyos. So, galing sa Diyos yung batas, binigay kay Moises para salitain o sabihin sa mga Israelita. Ngayon, ito yung, sa pelikula tawag dito, twist daw yun twist. Pero ito yung tinatawag na, tawag sa Biblia naman, transition. Datapwat kayo'y kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabuting pangako. Ang Israel binigyan ng batas na pag sinunod mo to, ang pangako ng Panginoon, mananatili ka sa lupang pangako. Sabi, may bago daw tipan na darating, na may bagong lalong magaling, inilagda sa lalong mabubuting pangako. Pag sinunod mo daw ang utos ng Diyos ayon sa bagong tipan, mas mabuting pangako o lalong mabuting pangako ang kakapitin mo. Ano yung pangako ng Diyos na ibinigay sa atin pag sinunod mo ang utos ng Panginoon? Ayon sa bagong tipan, buhay na walang hanggan. Ano ang gusto niyo? Lote o buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan. Lalong mabuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. So, lumang kautusan ay binigay ng Diyos kay Moises, may kakulangan. Parang kulang no? Hanggang doon lang yung pangako, sa lupa lang. Magiging peaceful kayo sa lupa nyo. Yun lang. Pero ito, hanggang sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi na ipinapairal ang paraan ng paghahandog na itinuturo mula sa kautusan ni Moises. Pangalawa, kabilang sa hindi na ipinaiiral ay ang pagsagawa ng ikapu. Kasi po, yung ikapu ay galing po sa lumang kautusan. Doon, sa sinasabi niya isang bagong tipan, ay linuma niya ang una, datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. So, niluma na daw yung lumang kautusan. 7:18, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. May pakinabang ba ang mga bagay na sa sanglibutan? Wala. Walang kapakinabangan kasi yun. Ang pangako lang nun, para sila ay magstay lang ng payapa dun sa lupa na pangako sa Kanaan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpasok sa isang pag-asang lalong magaling. So magitan nito ay nagsilapit tayo sa Diyos. Take note, ito yung magandang parte dito. Nasa pamamagitan nito ay nagsilapit tayo sa Diyos. Yung bagong kautusan daw ay para dun sa mga lumapit sa Panginoon. Para magsaklaw ka ng bagong kautusan ng Panginoon ayon sa bagong tipan, dapat nandito ka sa paglapit sa Panginoon. Saka sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. So, ang pagparito raw ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa ay upang ganapin ang kautusan. Sabi niya, hindi ko ito upang sirain, kundi upang ganapin. Ginanap ito ng Panginoon. Ngayon, paano niya ginanap? Pagkatapos niyang ganapin, inalis na niya. Ang susundan na natin, yung mga bagong ituturo na niya. Pusa, inihandog ng ayon sa kautusan, gaganapin ng Panginoon at paano natin ngayon gaganapin. Datapot ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan. Yun yung luma. Yamang tayo nangamatay doon sa nakatali sa atin, ano pat nagsisipaglingkod tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. Sa panibagong espiritu na tayo ngayon, sa in spirit and in truth na tayo, sa katotohanan na tayo maglilingkod sa Panginoon. Papaano yun? At dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan
upang sa magitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan at mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Ngayon lalong nalinaw, ang pangako daw ng pagtupad natin sa panibagong utos, buhay na walang hanggan. Sabi dito sa kautusan ni Moises, pag nagkasala ka, maghahandog kayo ng hayop, Gilbert, para magpabayad sa sala mo. Diba? Nagkasala ka, kailangan may magsakripisyo, may mamatay, mahugasan sa pagitan ng dugo, malinis ang kasalanan mo. Sabi dito, upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Kailangan daw may mamatay. Ngayon, patutunayan naman natin ang kadyusan ng ating Panginoong Jesucristo. 9:16, sapagkat kung saan mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sino ang gumawa ng tipan ay binigay kay Moises? Ang Diyos. Maliwanag po ba? Sapagkat kung saan mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Yung gumawa daw ng tipan, kailangan daw ang kamatayan niyon. Sino yung namatay? Ang Panginoong Jesucristo. Ulitin natin. Sino ang nagbigay ng utos kay Moises? Ang Diyos. Kinakailangan daw ang mamatay ang gumawa niyaon. Ibig sabihin, kung hindi mo tatanggapin ang Panginoong Jesucristo yun, sabi dito, kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sino po ba yung namatay? At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaninong dugo yung nabuhos? Sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng maraming tatanggap sa Panginoon. At sa ibang paraan ay kinakailangan siya'y magbatang madalas mula nang itatagang sanglibutan. Datapwat ngayon, minsan siya'y nahayag sa katapusan ng panahon upang alisin ang kasalanan sa magitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Paano ginanap ng Panginoon yung paghahandog? Pag naghahandog noon, tandaan nyo mga kapatid, hindi po pwedeng surplus. Alam niyo yung surplus? Ano yung pinaglumaan, pinagpilian? Pag maghahandog ka sa Panginoon na handog para sa ikalilinis mo, kailangan no blemish. Walang kapintasan. Walang, yung talagang perfect yung tupa o yung toro, Walang sakit yan, hindi bulag, hindi putulang paa. Ang Panginoong Jesucristo, walang sala. Siya lang po ang walang kasalanan. Siya mismo ang naghandog, siya na rin po mismo yung handog. Upang alisin ang kasalanan ng paghahandog, sa magitan ng paghahandog ng kanyang sarili, tinupad ng Panginoon yun. Siya na rin po yung kordero. Sa panahon ng pista ng Pasko, kumukuha sila ng kordero, walang kapintasan. Kaya nga nung pumunta sila doon sa silig, yung The Last Supper, natatandaan niyo yung istorya noon, sabi ng mga alagad, nasaan po yung kordero? Gagawin natin yung Pasko. Hindi niyo ba alam, katabi niyo na yung kordero, kumakain sa gitna ninyo, ang Panginoong Jesucristo. Kaya po sabi, huwag niyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ginanap ng Panginoon yun. Yung sarili na niya ang kanyang inihain. The best sacrifice or offering na maibibigay yung kanyang sarili. Mga kapatid, alam niyo yung kantang kahanga-hanga ka? Kahanga-hanga ka, Panginoong Jesus, sa pagkakasala, tugon mo'y pag-ibig, doon sa Kalbaryo, dugo mo'y umagos, sa aking pinantubos, purihin ka, Jesus. Yun po yung best po na paghahandog na binigay ng Panginoon. Kaya po lahat ng mga ito
ay naganap sa magitan ng minsang paghahandog ng Panginoon at hindi na po yan uulit-ulitin. Minsan na lamang. Ano po gagawin ninyo para kayo makalakip doon? Sasampalataya kayo at magpapabautismo kayo para makasama kayo doon sa minsang ginawa ng Panginoon ang paghahandog ng kanyang sarili. Minsan po, tatalakayin natin ito, yung tabernakulo, ang bawat parte niyan. Kasi may talata, si Jesus mismo yung saserdote, siya na rin mismo yung handog. Alam niyo po ba na lahat ng parte dyan ay sumasalisag na rin mismo sa Panginoon hanggang sa kaloob-looban ng tabernakulo. Lahat yan pinagpisa ng Panginoon, siya na po mismo yun. Siya yung handog, siya na rin yung naghandog, ngayon sa kanya na rin tayo maghahandog. Si Jesucristo ang handog, siya na rin ang naghain ng kanyang sarili. Ngayon, ito naman yung tanong. Paano natin isasagawa ang tinatawag ng pagkakaloob? Sapagkat sa ganitong bagay tayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang tayo magsisunod sa mga hakbang niya. Paano nagaganapin ng isang Kristiyano sa panahon ngayon? Papapako ka rin sa krus? Para ihandog mo yung sarili sa Panginoon? Paano po? 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamali ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Ano ang ihahain mo sa Panginoon? Sarili mo, buong buo. Banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Alam niyo mga kapatid, ang pakikiayon sa sanglibutang ito sa magitan ng paghahandog, minsan may mga ganito eh. Ay kahit naman ako hindi mag-attend, nagbibigay naman ako doon sa aming simbahan. Malaki naman ako magbigay ng offering, sinusobre ko naman. Hindi ko nababanggitin yung laman. Diyos na lang nakakala. Pero ako'y nagbibigay ng kaloob. Ganun sila. Tama ba yun, mga kapatid? Yun ay paniniwala ng sanglibutan. Parang suhol lang dumarating. Hindi ka mo na kailangan magsamba, basta ikaw'y nagbibigay ng kaloob. Tama ba yun? Hindi. Pakikiayon yun sa sanglibutan. Pag niisip ng sanglibutan, okay na yun. Kung hindi mo na ibibigay ang iyong sarili sa Diyos, paano mo maisasagawa ang paraan ng buong puso't pagbibigay lugod sa Kanya na may kinalaman sa karapat-dapat na pagkakaloob? Ngayon, ano ba yung karapat-dapat na kaloob o kaparaanan na karapat-dapat na pagkakaloob? Tumanggap ka na sa Panginoon. Tinanggap mo na siya yung unang nagbigay ng hain at handog ng karapat-dapat bilang inihain niya kanyang sarili sa ikaliligtas ng bawat sa atin. Ngayon, sumampalataya tayo doon. Pabautismo tayo. Yung tinatawag na hymn offering o kusang pagkakaloob. Paano natin yung gaganapin? Ayon sa panahong Kristiyano, ayon sa itinuturo ng mga apostol sa iglesia. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ito po ay mga iglesia sa Macedonia. Macedonia ay yung bansa din, yung una sa purok nila, yung city dito, yung Pilipos. Yung Pilipos naghandog sa Panginoon bagaman sila ay nasa karukaan. Naghandog sila sa Panginoon. Paano? 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Wala na pong pinag-uusapan ditong 10%. Wala na pong pinag-uusapan ditong magpatay ka ng baka, arena, toro, magsusunog. Hindi na po ganun, mga kapatid. Ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kung tutuusin, ang ipinasya ng puso, mas magiging malaki pa sa 10% yun eh. Tama po ba? Kasi pag 10%, nalimitahan ka na eh. Hanggang doon ka na lang. Pag nagbigay ka ng 15%, sumaway ka o sumunod ka? Ang utos ka ay magbigay ng ikapu. Pag nagbigay ka ng 20% sa panahon noon, sumunod ka o sumaway ka? Sumaway ka. Kasi utos 10% eh. Pero ngayon, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kahit magkano ibigay mo, kahit ano pa yan. Basta masaya sa puso mo magbigay, maibibigay mo yan sa Panginoon.
At hindi mo maibibigay sa Panginoon yan nang hindi mo na ibibigay ang iyong sarili sa Panginoon. Kaya yung ibang tao, may sakit na, ano kung natatandaan niyo yung sakit? Yung handsoriasis. Ay, handsorosis pala. Psoriasis pala sa balat. Yung handsorosis, mga kapatid, ang sintomas niyan, pag nasa kapilya, hindi, ano yan, hindi ito gumagalaw yung kamay niyan. Pagkakaloob na daw, tumitigas daw yung mga kamay niyan eh. Oo, yung handsorosis, matindi yun. Pero pagdating sa mall, ang sintomas niya, yung may handsorosis, lumalambot na yan, lumalabas na yung ano niyan. Lumalabas na yung pera niyan. Yun yung sakit na yun. Pagka ibang tao karap, pag inuman na, eto, bigayan. Pero pag sa Panginoon, tumitigas daw yung kamay niyan eh. Saka yung mga bulsa daw, lumiliit. Nagkakasiper. Yun daw yung sintomas ng sakit na yan. Kung matindi sakit po yun. Meron po bang may handsorosis dito? Sabi po dito, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, yung pinag-aralan natin kanina, ang mga aklat na ito ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala at pagsaway. Doon tayo sa pagtuturo. Ang Biblia, sabi ng ating Pastor Gilbert kanina, kailanman din nagkulang. Totoo po? Pati sa paalala, paano ka makapagkakaloob sa Panginoon nang bukal sa iyong puso na hindi ka mabibigatan? Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman yung gaya ng iniutos ko sa iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan. So, tinuturuan ka na magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa. Kasi pag hindi ka nagbubukod, pag hindi ka nagsasabi, pagdating ng Sunday, itong ibibigay ko sa Panginoon, mabibigatan ka pag mismong oras. Pero pagka wala pa yung araw ng paghahandog, o pagkakaloob mo sa Panginoon, pinaghahandaan mo na, maluwag yun. Kasi iniisip mo, nasa Panginoon ka, lahat ng mga bagay pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon, at higit sa lahat, yung kalayaang tinatamasa mo ngayon, at ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon, ay dahil sa kamatayan ng Panginoon sa krus upang tubusin ka sa kasalanan. Ay hanggat hindi mo isinasa puso ang sakripisyo ibinigay ng Panginoon kailanman, hindi ka makapagbibigay ng handog na pasasalamat sa Panginoon ng pusang pagkakaloob. Magiging mabigat sa iyo. Tandaan niyo mga kapatid, tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang ginaginhawa upang huwag nang gumawa ng ambagan sa pagparian ko. Ngayon, para saan po ba natin ito ginagamit? Ano po ba ang kahalagahan ng pagkakaloob na ating ginagawa? Una, ito po'y pagsuporta sa mga tagapamahala at mga ministro o mga kamanggagawa. Iniutos ng Panginoon ng mga mangangaral ng Ebanghelyo ay dapat tumanggap ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Sa totoo lang mga kapatid, hindi nga namin ini-impose ito o ini-implement na magkaroon ng sweldo ang manggagawa eh. Never po namin gagawin po yan eh. Ang ginagawa lang po namin, ano po, yung panghayo lang, pamasahe lang po at panggas. Para lang makarating po doon sa tutunguhan. Pero yung sweldo, pero actually biblical po yun. Ang mga ngaral ay nararapat sa kanyang sahod eh. Bagong tipan po yan. Pero never po namin gagawin po yun. Kahit noon pa hanggang ngayon, never po namin i-implement yun. Kasi po, ang mga manggagawa dito mga kapatid, bibilid po sa pusang paglilingkod sa Panginoon. Wala pong sweldong tatanggapin, abunado pa. Yan po ang paglilingkod sa Panginoon. Kung meron man po nagbibigay, pinasasalamatan po ng bawat sa amin yun. Kasi bahagi po yung kagaya noon, yung mga tribo nagbibigay sa Levita ng kanilang offering po doon para sa mga manggagawa po doon sa tabernakulo. Hindi, kasi yun bahagi ng kanilang pasasalamat sa paglilingkod nila. Pangalawa, pagtulong sa mahihirap at nangangailangan. Ang hiniling nila ay patuloy nating alalahanin ng mga mahihirap ang mismong bagay na sabi kong gawin. Galacia 2:10. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay mahirap sa pananamit, kulang sa pang-araw-araw ng pagkain, at isa sa inyo ay magsabi, humayo kayong payapa, magpainit kayo, magpakabusog. Pero hindi nyo naman sila binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ang iyong pananampalataya, walang gawa. Ayon po sa Santiago. Ano po ibig sabihin nun? Mga kapatid, gusto nyo bang tumulong sa ating mga kapatid na
higit na nangangailangan? Amen. O hanggang amen na lang tayo. Kung wala tayo, contribution gagawin. Kaya natin ito ginagawa dahil ang ilan dito ay naitutulong natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Iyon yung number 2. Diba? Naunawa po ba natin? Pangalawa, mahalaga po ba na itong panambahan natin may kuryente? May bubungan, maintenance, pagka may butas, may pang-maintenance tayo, pangbayad sa upa, pagka yung mga haligi natin, o dingding. Saan natin kukuhanin yun? Malibang ganito lang ang sagot. Importante ba ang maintenance sa kapilya? Sagot? Amen. Hanggang doon na lang yun. Eh kung may kaloob tayo, natutugunan natin yung amen natin na importante rin ito. Doon natin siya ginagamit. Pagtulong sa may hirap at mga nangangailangan, pangangailangan din kasi nito ng isang lokal o bahagi ng katawan ng Panginoon. Pagsuporta sa gawain misyonero at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Si Pablo sumagitan ng pagkakaloob mula sa mga iglesia upang suportahan ang kanyang paglalakbay bilang misyonero. Si Pablo pupunta sa Galacia, kukuhanin yung kaloob, dadalhin sa Jerusalem, kasi yung mga kapatid sa Jerusalem, yung pinag-aralan natin sa gawa, nagbenta na sila ng kanilang mga ari-arian. Kaya nga si Ananias at si Sapphira, di ba? Nagbenta na ng mga lupa nila, nagsama-sama na lang sila doon. So yung mga kapatid dito na wala ng mga ari-arian, dinadala ni Pablo ng kaloob mula sa iba't ibang lokal. So ganun din po tayo. Kaya nga na-invento natin mga kapatid savings and mutual fund eh. So nakatutulong tayo sa mga kapatid natin higit na nangangailangan. Kahalagaan po nito mga kapatid. Malapit na po tayo magtapos. Ang palagiang paghahandog ng kaloob ay isang makapangyarihang paraan upang ipahayag ang ating pasasalamat, pagtitiwala at pagsamba sa Diyos. Amen? Sa magitan ng tapat na pagbibigay, nakikilahok tayo sa gawain ng Diyos. Totoo po ba mga kapatid? Sinusuportahan ang kapatiran at ipinapakita ang ating pagmamahal sa ating pananampalataya. Pangatlo, ang bawat handog, kahit gaano kaliit, ay isang makabuluhang gawa ng pagsamba na nagpaparangal sa Diyos at nag-aambag sa paglago at ministeryo natin sa iglesia. Naniniwala ba kayo mga kapatid ang pagbibigay ay isang paraan ng ministeryo natin sa Panginoon? O neglected natin ito? May nabibigay namang iba eh. Kahit maliit yung ilagay nyo, wala pong problema yun. Ang mahalaga, bukal sa puso, masaya tayo, ang iniisip mo, Lord, para sa iyo po ito, para sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Hindi nyo iniisip, hindi nyo lang alam, yung ibinigay nyo, tagpipiso, halimbawa, sa ibang lokal tagpipiso, na ipambili pala ng gamot ng isa nating kapatid na nangangailangan. Diba? Minsan, may kapatid dyan, gutom na nabilihan ni pastor ng 1 kilong bigas, yung pinambili nun, magkano 1 kilo? Let's say 50 pesos. May 15 kapatid pala na nagtagpipiso na naibigay sa kanya pantawid gutom niya. Isipin mo, yung ibinibigay mo, nakatulong ka sa kapatid mo sa pananampalataya. Ang ginagawa mo sa maliliit na ito ay sa akin mo ginawa. Pag nagbibigay ka, hindi mo na iniisip na yan ibabalik. Ang iniisip mo, binigay mo na yan sa Panginoon. Amen? So ano marapat sa bawat isa sa atin mga kapatid? Ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy, huwag nating kalilimutan. Sapagkat sa mga kayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. At yan po ang kabuuan ng ating pong mensahe sa umagang ito mga kapatid. Bahagi ng pagkakaloob o karapat-dapat na pagkakaloob sa Biblia. May natutunan po ba tayo mga kapatid? Amen. At sa umaga pong ito, muli tayo po itumindig, awitin po natin ang tinapay natin.